Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay kung saan ang nakaraan ay pilit na naniningil at ang tadhana ay may sariling paraan ng pagtutuwid ng mga pagkakamali. Sabi nila, may mga sugat na kahit kailan ay hindi na naghihilom. Paano kung ang mismong taong nag-iwan ng pinakamalalim na sugat sa puso mo ay ang siya ring tanging lunas na hinihintay nito? Ating pakinggan ang kwento ni Lino at Hiraya. Sa gabing muling binuksan ng nakaraan, isang malutong na mura ang kumawala sa mga labi ni Lino Dalisay habang paulit-ulit niyang pinipihit ang susi. Wala. Patay ang makina. Patay na rin ang lahat ng ilaw ng kanyang mamahaling European car. Sa labas, ang langit ay tila nagagalit. Ibinubuhos ang lahat ng laman nito sa anyo ng isang napakalakas na bagyo. Ang kulog ay dumadagundong na para bang nagbabadyang mahuhulog na ang langit sa lupa. Wisit! Sigaw niya sa loob ng sasakyan. Ang kanyang boses ay halos malunod ng dagundong ng ulan na humahampas sa bubong. Ito dapat ang perpektong gabi. Isang mabilis na biyahe, isang multibilyong pisong kontrata na naghihintay sa kanya sa umaga, at isa na namang tagumpay para sa Dalisay Holdings. Pero heto siya ngayon, stranded sa gitna ng kawalan, sa isang probinsyang ni hindi niya alam ang pangalan. Walang signal ang kanyang telepono. Ang tanging nakikita niya sa dilim ay ang walang katapusang pagbuhos ng ulan at ang mga punong nagsasayawan sa lakas ng hangin. Para sa isang taong sanay na kontrolado ang lahat sa kanyang buhay, ang pakiramdam na ito, ang pagiging walang magawa, ay masahol pa sa isang insulto. Sa di kalayuan, sa gitna ng kadiliman, isang maliit at maalap na ilaw ang kumikislap. Isang kanlungan, isang pag-asa. Walang pag-aalinlangan. Sinuong ni Lino ang bagyo. Ang bawat patak ng ulan ay parang yelong tumatama sa kanyang balat habang tumatakbo siya patungo sa ilaw na yon. Hindi niya alintana ang kanyang suot na mamahaling suit na ngayon ay basang-basa na o ang kanyang sapatos na lumulubog sa putik. Nang makarating siya, isang maliit na karatulang gawa sa kahoy ang sumalubong sa kanya. Halos hindi na mabasa sa lakas ng ulan. Tahanan ni Hira. Isang tea house. Itinulak niya ang pinto. Ang init at ang amoy ng salabat at kanela ang unang yumakap sa kanya, isang matinding pagkakaiba mula sa nagyayelong lamig sa labas. Ang lugar ay maliit, ngunit malinis. May ilang mesang gawa sa kawayan at mga upuang may maliliit na unan. Sa isang sulok, may mga librong nakasalansan. Ang buong lugar ay may pakiramdam ng kapayapaan. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang babaeng nakatalikod, abala sa pagpupunas ng isang tasa. Ang paraan ng kanyang pagtayo, ang hubog ng kanyang balikat, ang haba ng kanyang buhok na nakapusod, pamilyar ang lahat. Isang pamilyar na kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Dahan-dahan itong lumingon. Marahil ay narinig ang pagbukas ng pinto. At sa sandaling iyon, para kay Lino, huminto ang pag-ulan. Huminto ang pag-ihip ng hangin. Huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang mga mata nito, ang mga matang yon, na minsan ay naglalaman ng lahat ng bituin sa kalangitan para sa kanya, ay nanlaki sa gulat. Pagod ang mga yon, may bahid ng kalungkutan na hindi niya nakita noon, ngunit kilalang kilala pa rin niya. Hiraya. Ang pangalan ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang panalangin, isang multo mula sa nakaraan. 6 na taon. 6 na mahahabang taon ang lumipas, ngunit sa harap niya ngayon, parang kahapon lang nang huli silang magkita. Parang kahapon lang nang talikuran niya ito nang walang lingon-likod, dala ang isang pusong basag sa galit at pagtataksil. Nakabawi agad si Hiraya mula sa pagkabigla. Ang gulat sa kanyang muka ay napalitan ng isang blangkong pader. Isang malamig
at hindi mababasang ekspresyon. Itinabi nito ang tasang pinupunasan at lumapit sa counter. Pinapanatili ang isang propesyonal na distansya sa pagitan nila. "Magandang gabi po," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit walang anumang bahid ng init. "Ano pong gusto ninyong inumin, sir?" Ang salitang sir ay tumusok sa puso ni Lino na parang isang patalim. Isang salita na naglagay ng isang malawak na bangin sa pagitan nila. Isang estranghero, isang customer. Hindi na ang Lino na minsan niyang minahal. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng mga salitang gusto niyang sabihin, "Patawad, anong nangyari? Kamusta ka na?" ay naipon sa kanyang lalamunan. Ano nga ba ang sasabihin niya? Paano niya sisimulan ang pag-aayos ng isang bagay na siya mismo ang dumurog ng walang awa? Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa ugong ng bagyo sa labas. Tanging ang mga mata nila ang nag-uusap. Ang sa kanya ay puno ng pagsisisi at pagkalito, at ang sa kanya ay puno ng sakit na matagal nang itinago. "Mama." Isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa isang pinto sa likod ng counter, isang batang lalaki ang tumakbo palabas. Ang kanyang mga tsinelas ay lumilikha ng maliliit na tunog sa sahig na kahoy. Sinundan ito ng isa pa na halos kamukhang-kamukha nito, kambal. Automatikong napunta ang tingin ni Lino sa dalawang bata. Mga nasa 5 o 6 na taong gulang. Ang isa ay masayahin ang mukha, habang ang isa ay tila mas seryoso. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga niya. Ito ay ang mukha ng batang unang lumabas. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang ngiti. Para siyang nakatingin sa isang salamin, pabalik sa panahon. Para siyang nakatingin sa isang lumang litrato niya noong siya ay bata pa. Isang litratong itinatago ng kanyang ina sa wallet nito hanggang ngayon. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Nakakagimbal. Napatingin siya mula sa bata, pabalik kay Hiraya, na ngayon ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng takot. At sa isang iglap, ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa isipan ni Lino. 6 na taon, ang biglaang pag-alis ni Hiraya. At ngayon, isang batang lalaki na may mukhang dalisay na dalisay. Ang bagyo sa labas ay wala nang sinabi kumpara sa unos na biglang sumiklab sa loob ng kanyang kaluluwa. Parang bombang sumabog ang salitang mama sa loob ng tahanan ni Hira. Para kay Hiraya, ang 2 pantig na yon ay ang pinakamatamis na musika sa kanyang pandinig. Ngunit ngayong gabi, ang mga ito ay tunog ng isang babala, isang alarma na gumising sa lahat ng kanyang mga kinatatakutan. Nakatayo sa harap niya si Lino, ang multo ng kanyang nakaraan. At sa tabi niya, ang 2 pinakamahahalagang dahilan kung bakit siya patuloy na nabubuhay, ang 2 sikretong pilit niyang itinago sa loob ng 6 na taon. Ang utak ni Hiraya ay tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kidlat sa labas. Huwag kang magpahalata. Huwag kang matakot. Protektahan mo sila. Ito ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi niya sa kanyang isip habang mabilis niyang pinuntahan ang kanyang mga anak at marahang itinulak sila sa likuran niya na para bang ang kanyang maliit na katawan ay sapat na upang maging isang pader sa pagitan nila at ng lalaking nakatingin sa kanila. Ulan na araw, pumasok na muna kayo sa loob. Mag-ingay lang kayo dyan, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses, pilit na ngumingiti para sa kanila. Si Araw, ang mas bibo at palakaibigan sa 2, ay sumilip mula sa likod ng kanyang binti. Ang mga mata ay puno ng pag-usisa habang nakatingin sa basang-basang estranghero. "Mama, sino po siya?" Ngunit si Ulan, ang mas tahimik at mapagmasid, ay humigpit lamang ang kapit sa palda ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata, seryoso at malalim, ay nakatitig kay Lino
na may halong pag-iingat na para bang nararamdaman niya ang tensyon sa hangin. Hindi masagot ni Hiraya ang tanong. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Si Lino ang unang nakabawi ng boses, bagamat ito ay garalgal at puno ng hindi makapaniwalang tono. Hiraya, aniya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha ni Araw. Sila! Sino sila? Naramdaman ni Hiraya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na, ang tanong na kinatatakutan niya sa loob ng 6 na taon. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Mga customer lang sila, mga anak, sabi niya sa kambal bago muling hinarap si Lino. Ang pader na itinayo niya kanina ay mas tumibay, mas tumaas. Kung wala ka ng ibang kailangan, sir, magsasara na kami. Masama ang panahon. Sinubukan niyang itaboy ito. Sinubukan niyang tapusin ang bangungot na ito. Ngunit si Lino ay hindi natinag. Humakbang ito palapit. Ang bawat hakbang ay tila isang dagundong sa sahig na kahoy, isang dagundong sa loob ng dibdib ni Hiraya. Huwag mo akong tawaging sir, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay naglalaman ng pakiusap at sakit. Hiraya, magmakaawa ako sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Hiraya patungo sa mga bata at pabalik. Sino ang ama nila? Ang tanong ay direktang tumama sa kanya, walang paligoy-ligoy. Naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na hapdi sa kanyang mga mata. Ang hapdi na pilit niyang nilalabanan tuwing gabi kapag mag-isa na lang siya. Ngunit hindi ngayon. Hindi sa harap niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ama nila? Ulit niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig na parang yelo. Ano pa bang pakialam mo, Lino? Hindi ba't 6 na taon mo na akong kinalimutan? Hindi totoo yan. Ang ama nila ay ang asawa ko. Pagpuputol niya. At ang bawat salita ay kasinungalingang sinadya niyang maging parang isang sampal. Isang mabuting tao. Isang taong hindi ako iniwan. Ngunit pumanaw na siya. Sinabi niya ang kasinungalingan na matagal na niyang inihanda sa kanyang isipan. Ang kwentong ikinukwento niya sa kanyang sarili upang mabawasan ang sakit. Ngunit habang binibigkas niya ito ngayon, sa harap mismo ni Lino, ang mga salita ay parang lason na sumugat din sa sarili niyang dila. Nakita niya ang pagguho ng ekspresyon sa mukha ni Lino. Pagkalito, sakit, at kaunting pag-asa. Pag-asang baka nga nagsasabi siya ng totoo. Ngunit ang mga mata ay hindi kailanman nagsisinungaling at habang tinititigan siya ni Lino, alam ni Hiraya na nakikita nito ang lahat sa kanyang mga mata. Nakikita nito ang 6 na taon ng pag-iyak sa gabi, ang 6 na taon ng pagpapalaki sa mga anak nila ng mag-isa, ang 6 na taon ng walang katapusang tanong na bakit. Ang tingin ni Lino ay napadako sa kanyang kamay na nakahawak ng mahigpit sa balikat ni Ulan. Sa kanyang palapulsuhan, may isang maliit at maputlang peklat, hugis gasuklay. Isang peklat mula sa isang gabi sa dalampasigan nang sinubukan nilang magluto gamit ang isang talaba. At sa katangahan niya ay nahiwa siya. Naalala niya kung paano nagpanik si Lino, kung paano nito ginamot ang kanyang sugat na parang katapusan na ng mundo. Isang masayang alaala na ngayon ay isa na lamang paalala ng lahat ng nawala. Ang pagbabago sa mukha ni Lino ay banayad lamang, ngunit nakita ito ni Hiraya. Nakita niya ang pag-alala, ang sakit ng isang nakaraang puno ng pangako. Hiraya. Bulong muli ni Lino. Ang kanyang boses ay basag na. Umalis ka na, sabi ni Hiraya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay nanginginig na, hindi sa galit, kundi sa pagod. Pagod na siyang magpanggap. Pagod na siyang maging matatag. Please, Lino, umalis ka na. Tinitigan siya ni Lino ng ilang sandali pa. Ang kanyang mga mata
ay puno ng 1,000 tanong na hindi niya mabigkas. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango, isang pag-amin ng pagkatalo. Sa ngayon, maghahanap lang ako ng matutuluyan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Pero babalik ako, Hiraya. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas, pabalik sa bagsik ng ulan. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa ingay ng hindi-ingay ng bagyo. Sa sandaling mag-isa na lang sila, ang lahat ng lakas na ipinon ni Hiraya ay biglang bumigay. Napaluhod siya sa sahig at ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kambal. Isinubsob ang kanyang mukha sa kanilang mga buhok. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Naramdaman niya ang maliliit na kamay ni Ulan at Araw na yumayakap sa kanya pabalik. Sinusubukang aluin ng inang, sa unang pagkakataon ay nakita nilang ganito kahina. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, sa ibabaw ng tunog ng ulan, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang panata, isang pangako. Hindi ko hahayaang saktan niya rin kayo. Walang tulog na dumaan ang gabi para kay Lino. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala lamang ng isang imahe. Ang mukha ni Araw, isang perpektong maliit na kopya ng kanyang sarili. At ang seryosong mga mata ni Ulan na tila ba nakikita ang pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Nakatayo siya ngayon sa loob ng isang maliit at medyo luma ng silid sa nag-iisang inn sa bayan ng Pag-asa. Ang amoy ng alikabok at mamasa-masang kahoy ay nanunuot sa kanyang ilong, isang malayong-malayong sigaw mula sa malinis at mamahaling pabango ng kanyang penthouse sa Maynila. Tumingin siya sa salamin na may mga mantsana sa gilid. Ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang CEO na si Lino Dalisay. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang lalaking may gusot na damit, may mga bilog sa ilalim ng mga mata, at may itsura ng isang taong nawalan ng isang bagay na hindi niya alam na mayroon pala siya. Ang mga kasinungalingan ni Hiraya, ang kwento tungkol sa isang yumaong asawa, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May parte sa kanya na gustong maniwala, dahil kung totoo yon, mas madali ang lahat. Pero ang mga mata nito, ang mga matang yon na puno ng sakit at pagtatanggol, ay nagsasabi ng ibang kwento. At higit sa lahat, ang dugo. Nararamdaman niya ito. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang humihila sa kanya patungo sa 2 batang yon. Hindi na mahalaga ang kontrata. Hindi na mahalaga ang board meeting. May isang bagay na mas malaki, mas personal, na kailangan niyang harapin dito mismo, sa bayang ito na tila kinalimutan na ng panahon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa wakas ay may isang bar na ng signal. Idinayal niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant na si Marco. "Sir, nasaan po kayo? Kanina pa po tumatawag ang mga taga Golden Arch Corp. Hinihintay na po kayo para sa pirmahan." Bungad ni Marco. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Cancel it," sagot ni Lino. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Natahimik si Marco sa kabilang linya. "Po, sir, this is the biggest deal of the year. Bilyones po ang nakasalalay dito." "I don't care about the deal, Marco. I don't care about the board. Cancel everything." Mariing ulit ni Lino. "Cancel all my appointments for the rest of the week, indefinitely." "Pero sir, anong sasabihin ko sa kanila?" "Sabihin mo, may emergency sa pamilya," sabi ni Lino. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat at katotohanan ng mga salitang yon. "I'm not coming back. Not yet." Bago pa man makasagot si Marco, ibinaba na niya ang tawag. Iyon na yon. Ang desisyon ay ginawa na. Walang atrasan. Ang kanyang mundo ngayon ay hindi na iikot sa Dalisay Holdings, kundi sa isang maliit na tea house sa bayan ng Pag-asa. Kinahapunan, matapos ang walang tigil na ulan,
Sumikat din ang araw. Lumabas si Lino, suot ang simpleng t-shirt at pantalon na nabili niya sa isang maliit na tindahan. Naglakad siya patungo sa sentro ng bayan kung saan naroon ang palengke. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap, ngunit hinayaan niya na lang ang kanyang mga paa na dalhin siya. At doon, sa gitna ng mga nagtitinda ng gulay at isda, nakita niya sila. Si Hiraya, may bitbit na bayong, nakikipagtawaran sa isang tindera. Si Araw, nakakapit sa kanyang palda, habang si Ulan ay tahimik na nakatayo sa tabi niya, hawak ang isang maliit na laruang robot. Nakita ni Lino kung paano marahang pinunasan ni Hiraya ang isang dumi sa pisngi ni Araw. Nakita niya kung paano nito ginulo ang buhok ni Ulan na nagdulot ng isang napakaliit, halos hindi makitang nangiti mula sa seryosong bata. Isang pamilya, isang kompletong maliit na mundo na umiikot nang wala siya. Tumayo lang si Lino sa di kalayuan. Nagmamasid mula sa likod ng isang poste na parang isang magnanakaw na sumisilip sa isang buhay na dapat ay sa kanya. Ang bawat tawa ni Hiraya, kasama ang mga anak niya, ang bawat maliit na kilos ng pagmamahal, ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pagsisisi ay bumalot sa kanya, malamig at mabigat. Paano niya nagawang maniwala sa isang kasinungalingan? Paano niya nagawang talikuran ng babaeng ito? Ang babaeng na ngayon ay isang ina, isang napakabuting ina. Alam niyang hindi siya maaaring lumapit. Ang galit at takot sa mga mata ni Hiraya kagabi ay malinaw pa sa kanyang isipan. Kailangan niya ng ibang paraan. Pumasok siya sa isang tindahan ng mga laruan, isang maliit na espasyo na puno ng mga mumurahing plastik na laruan mula sa Tsina. Kumuha siya ng dalawang magkatulad na laruang kotse, isang pula at isang asul. Hindi niya alam kung ano ang gusto nila, kaya pinili niya na lang ang pinakakaraniwan. Nilapitan niya ang isang batang lalaki na naglalaro sa labas ng tindahan. Inabutan niya ito ng 1,000 pisong papel. "Bata, pakiusap naman," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Nakikita mo ba yung babaeng may dalang bayong at may 2 anak na lalaki? Ibigay mo sa kanila to. Sabihin mo, galing sa isang kaibigan. Huwag mong sasabihing galing sa akin, okay?" Nagliwanag ang mukha ng bata sa laki ng perang ibinigay sa kanya. Mabilis itong tumango at kinuha ang mga laruan. Tinanaw ni Lino habang patakbong nilapitan ng bata ang mag-iina. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Hiraya, ang pagtanggi nito sa simula. Ngunit sa huli ay kinuha rin ang mga laruan dahil sa pamimilit ng bata at sa pananabik sa mga mata ni Araw. Nang makita ni Lino na hawak na ng kambal ang mga laruan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang maliit na hakbang, isang simula. Ngunit ng gabing iyon, habang nagmamasid muli mula sa malayo, nakita niya ang pagbukas ng pinto ng tahanan ni Hira. Lumabas si Hiraya, dala ang isang plastic bag ng basura. At sa ibabaw nito, nakita ni Lino ang pula at asul na mga kotse na ibinigay niya. Itinapon niya ang mga ito sa basurahan nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Isang pamilyar na kirot ang muling naramdaman ni Lino. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng pag-asa, isang maliit na anino ang mabilis na lumabas mula sa bahay. Si Araw. Maingat itong sumilip sa paligid at nang makitang wala nang nakatingin, mabilis niyang dinukot ang asul na kotse mula sa basurahan. Itinago ito sa likod ng kanyang likuran at patakbong pumasok muli sa loob. Ang maliit na kilos na yon, para kay Lino, iyon ay isang sinag ng araw sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya na ibalik ang lahat sa normal. Ang tahanan ni Hira ay muling nagbukas at ang amoy ng pandesal at mainit na tsokolate ay muling kumalat sa hangin. Ngunit merong isang bigat sa bawat kilos niya, isang pag-iingat sa bawat paghinga. Ang bawat tunog ng sasakyang dumadaan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat at hindi nga siya nagkamali.
Bandang 9:09 ng umaga, isang malaking delivery truck ang huminto sa tapat mismo ng kanyang munting tindahan. Bumaba mula rito ang 4 na lalaking nakauniporme. Bitbit ang mga lata ng pintura, mga tabla ng kahoy at mga kagamitan sa pagkukumpuni. Nagtaka si Hiraya. Wala siyang in-order na kahit ano. Kasunod ng mga trabahador. Bumaba mula sa isang magarang itim na SUV na nakasunod sa truck si Lino. Suot ang isang simpleng polo shirt at maong. Mukha siyang ibang tao kumpara sa basang-basang bilyonaryo noong unang gabi, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay naroon pa rin. Anong ibig sabihin nito? Tanong agad ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Lumabas siya ng tindahan, humarang sa daraanan ng mga trabahador. Ngumiti si Lino, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga, Hiraya. I just thought your place could use a little upgrade. A fresh coat of paint? Maybe fix the roof. My treat. Napanganga si Hiraya sa kawalan ng paniniwala. Ang kapal ng mukha. Pagkatapos ng lahat, sa tingin ba niya ay isang bagong pintura lang ang solusyon? Hindi ko kailangan ng tulong mo, mariin niyang sabi. Humarap siya sa mga trabahador. Pasensya na po kayo, pero nagkakamali po yata kayo ng lugar. Wala po kaming pinapagawa dito. Nagkatinginan ang mga lalaki, nalilito, bago tumingin kay Lino para sa kumpirmasyon. Hiraya, let me help. Pakiusap ni Lino. Lumalapit sa kanya. Gusto ko lang bumawi para sa mga bata. Ang pagbanggit sa mga anak niya ang nagsilbing gasolina sa apoy na nagsisimula ng mag-alab sa kanyang dibdib. Bumawi. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Sa tingin mo ba, ang 6 na taon ng paghihirap, ng mga gabing walang tulog, ng pagpapalaki sa kanila ng mag-isa, ay mababayaran lang ng ilang lata ng pintura at pag-aayos ng bubong? Hindi, yun ang ibig kong sabihin. Ito mismo ang ibig mong sabihin, Lino. Sigaw ni Amwanya, hindi na napigilan ng sarili. Ito ang alam mo. Ito ang kaya mong gawin. Ang gamitin ng pera mo para ayusin ang lahat. Pero hindi ako isa sa mga gusali mo na kaya mong i-renovate kapag naluma na. At lalong hindi isang problema ang mga anak ko na kaya mong bayaran para lang mawala. Nagulat ang mga trabahador sa kanyang pagsigaw. Maging ang ilang kapitbahay ay nagsimula ng sumilip. Ipinagpatuloy ni Hiraya, ang boses ay nanginginig na sa galit at sakit. Umalis na kayo. Kayo at ang pera mo. Hindi namin kailangan ng kahit ano mula sayo. Tinalikuran niya ito at pumasok sa loob ng tindahan. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Sinundan siya ni Lino. Hiraya, please. Umalis ka na, sabi niya. Nakatalikod pa rin. Ayaw niyang makita nito ang mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Lino, ang tunog ng pagkatalo. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang pag-alis ng truck at ng SUV. Nang siya na lang ulit mag-isa, napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo. Napatingin siya sa paligid ng kanyang munting tahanan. Ang mga mesang siya mismo ang nagbarnis, ang mga kurtinang siya mismo ang nagtahi, ang bawat sulok na may alaala ng pagod at sakripisyo. Ito ang kaharian na binuo niya mula sa abo ng buhay na sinira ni Lino. At sa isang iglap, bumalik sa kanya ang isang alaala. Flashback. Nagsimulang tumugtog ang isang malambing at romantikong himig. Nasa isang dalampasigan sila sa Batangas. Ang araw ay palubog na, nag-iiwan ng ginintuang kulay sa kalangitan. Nakaupo sila sa buhangin, magkatabi. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Lino. Pag nakagraduate na tayo, bulong ng binatang si Lino, ang kanyang boses ay puno ng pangarap. Magpapatayo ako ng isang malaking kumpanya. At ang unang proyekto ko ay ang bahay natin. Kumuha ito ng isang patpat at nagsimulang gumuhit sa basang buhanginan. Isang parisukat para sa sala.
Isang bilog para sa hardin. Dito, sabi nito, tinuturo ang isang bahagi ng guhit, ang kwarto ng magiging mga anak natin. Gusto ko ng kambal, isang lalaki at isang babae. Tumawa si Hiraya. Ambisyoso ka talaga, ano? Ngumiti ito. Ang mga mata ay nagniningning ng mas maliwanag pa kaysa sa mga bituing nagsisimula ng lumitaw. Seryoso ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, Hira. Isang tahanan, isang pamilya, isang buhay na hindi mo na kailangang mag-alala pa. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya. Isang tahanan. Iyon ang pangako niya. Ngunit ang ginawa niya ay wasakin ang tahanan na nagsisimula pa lang nilang buuin sa kanilang mga puso. Mama! Ang boses ni Araw ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo ito sa kanyang harapan, habang si Ulan naman ay nasa pinto ng kanilang silid, tahimik na nagmamasid. Okay ka lang, Mama? Tanong muli ni Araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mabilis na pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha at pinilit ngumiti. Okay lang si Mama, anak. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng hapunan, lumabas si Lino mula sa kung saan at naupo sa isa sa mga bangko sa labas ng tindahan. Wala siyang sinabi, nakaupo lang siya roon, nagmamasid. Nang lumabas ang kambal para maglaro, sinubukan ni Linong kausapin si Ulan, ngunit ang bata ay tinalikuran lamang siya at nagpatuloy sa paglalaro ng kanyang robot. Ngunit si Araw, dala ng kanyang likas na pagkatsismoso, ay lumapit. Ikaw po ba yung nagbigay ng blue na kotse? Tanong ng bata, ang kanyang boses ay mahina. Bahagyang nagulat si Lino, ngunit ngumiti rin. Oo, nagustuhan mo ba? Tumango si Araw. Opo, itinago ko po. Sabi ni Mama, bawal daw po tumanggap sa hindi kakilala. Ako si Lino, pakilala niya. Kaibigan ng mama mo. Kumunot ang noo ni Araw. Talaga po? Saan po kayo nakatira? Sa Maynila po ba? Malaki po ba doon? Pinanood ni Hiraya mula sa bintana kung paano matiyagang sinagot ni Lino ang bawat tanong ni Araw. Nakita niya ang lungkot at pananabik sa mga mata ni Lino habang kausap nito ang bata. Nakita niya ang isang bahagi ng lalaking minsan niyang minahal. Ngunit hindi na sapat iyon. Nang pumasok na ang mga bata, lumabas siya para harapin si Lino. Bago pa man siya makapagsalita, naunahan na siya nito. Patawad sa kanina, Hiraya. Mali ako. Mali ang paraan ko. Tinitigan siya ni Hiraya. Ang kanyang puso ay pagod na sa galit. Ang natitira na lang ay isang malalim at matinding pighati. Ang pera mo ay kayang bilhin ng lahat, Lino. Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Pero hindi nito kayang bilhin ang kapayapaan na kinuha mo sa akin. Kinabukasan, hindi na truck ng mga trabahador ang dumating. Si Lino lang, mag-isa. Suot ang luma ngunit malinis na damit. May dala siyang isang martilyo, isang lagari, at isang kahon ng pako. Ang una niyang napansin sa tahanan ni Hira ay ang isang bahagi ng bubong na may tumutulong tubig tuwing umuulan. Nakita siya ni Hiraya mula sa bintana, naghahanda ng almusal para sa mga bata. Kumunot ang noo niya, handa na sanang lumabas para muli itong paalisin. Ngunit may pumigil sa kanya. Ipinatong ni Lino ang isang mahabang hagdan sa gilid ng tindahan at nagsimulang umakyat. Ang bawat galaw ay alanganin at halatang hindi sanay. Isang bilyonaryo na sumusubok maging karpintero. Isang imahe na kahit sa pinakamaligalig niyang panaginip ay hindi niya inakalang makikita. Hindi siya pinansin ni Hiraya. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa, ngunit ang isang sulok ng kanyang mata ay palaging napapasulyap sa bintana. Nakita niya kung paano halos madulas si Lino. Nakita niya kung paano niya namali ng pukpok at nadaplisan ang sariling daliri. Narinig niya ang mahinang mura nito. At sa kabila ng lahat ng galit na nararamdaman niya, isang maliit, halos hindi kilalaning bahagi ng kanyang puso ang bahagyang naantig. Ang lalaking ito
na kayang bayaran ng isang buong kumpanya para gawin ang trabahong ito, ay pinipiling gawin ito ng mag-isa sa ilalim ng init ng araw. Kinahapunan, natapos din si Lino, pawis na pawis at puno ng dumi. Hindi siya kumatok o pumasok. Iniwan lang niya ang mga gamit sa isang sulok at naupo muli sa paborito niyang bangko sa labas, tahimik na nagmamasid. Nang lumabas sina Ulan at Araw para maglaro sa maliit na espasyo sa tabi ng tindahan, hindi sila nilapitan ni Lino. Sa halip, kumuha siya ng ilang basang buhangin at nagsimulang gumawa ng isang maliit na kastilyo. Nakuha nito ang atensyon ni Araw. Dahan-dahang lumapit ang bata. "Wow, ang ganda po," sabi nito. Ngumiti si Lino. "Gusto mong tulungan ako? Gagawa tayo ng pinakamalaking palasyo sa buong bayan ng Pag-asa." Nagliwanag ang mukha ni Araw at masaya itong tumabi kay Lino. Nagsimulang maglagay ng buhangin sa maliliit na timba. Si Ulan, gaya ng dati, ay nanatili sa di kalayuan. Naglalaro ng kanyang robot, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa kanyang kapatid at sa estranghero. Ito ang unang tunay na sandali ng kapayapaan para kay Lino. Ang simpleng gawain ng pagbuo ng kastilyong buhangin kasama ang isang batang hindi niya alam kung anak niya nga ba. Ngunit ramdam na ramdam niya sa kanyang puso na kanya ay nagbigay sa kanya ng isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng kahit anong multibilyong pisong kontrata. Biglang nagring ang kanyang telepono, binasag ang tahimik na sandali. Nakita niya ang pangalan sa screen, Doña Esmeralda Dalisay. Ang kanyang ina. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Lino, ano ba ang nangyayari sa'yo? Nalaman ko na lang mula kay Marco na kinansela mo ang deal sa Golden Arch. Alam mo ba kung gaano kaimportante yon? Pinagtatawanan na tayo ng mga kakompetensya natin." Ang boses ng kanyang ina ay matalas at puno ng awtoridad, gaya ng dati. "Ma, may inaasikaso lang po akong personal," sagot ni Lino. Pilit na pinapakalma ang boses, ayaw makalikha ng eksena sa harap ng mga bata. "Personal? Anong mas personal pa kaysa sa legacy ng pamilya natin? Nasaan ka ba? Anong ginagawa mo sa probinsyang yan na walang pangalan?" Napatingin si Lino kay Hiraya, nakalalabas lang para magdilig ng mga halaman. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang segundo bago ito umiwas. "I'm trying to fix something I broke a long time ago," sabi niya, halos pabulong. "Ano? Huwag mo sabihing may kinalaman na naman dyan ang babaeng yan?" Ang tono ng kanyang ina ay biglang nagbago. Ang pagkainis ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matalim. Isang bagay na parang pagkasuklam. "Anong babae, ma?" tanong ni Lino, kahit alam na niya ang sagot. "Sino pa ba?" "Si Hiraya." Ang paraan ng pagbigkas ng kanyang ina sa pangalan ni Hiraya ay parang isang sumpa. "Akala ko ba tapos ka na sa kanya? Lino, makinig ka sa akin. Kalimutan mo na ang babaeng yan. Isa siyang pagkakamali." Isang pagkakamali. The way she said it. Hindi ito ang normal na pagtutol ng isang ina. Mayroon itong bigat. Mayroon itong finality. Mayroon itong lason. Isang hindi maipaliwanag na kabaang biglang gumapang sa dibdib ni Lino. "Ma, I have to go," sabi niya, at ibinaba ang tawag bago pa man makasagot ang ina. Ang masayang pakiramdam kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakabahalang pagdududa. Bakit ganoon na lang ang galit ng kanyang ina kay Hiraya kahit 6 na taon na ang lumipas? Kinagabihan, habang tinutulungan ni Hiraya ang mga bata sa kanilang takdang aralin, napansin niyang kailangan niya ng ilang lumang dokumento mula sa maliit na bodega sa likod ng tindahan. Nagkataong naroon pa rin si Lino sa labas. Nakaupo sa dilim. "Kailangan kong ilabas yung lumang cabinet," sabi ni Hiraya, hindi nakatingin sa kanya. Mabigat. Walang salitang tumayo si Lino at sumunod sa kanya. Sa loob ng masikip at maalikabok na bodega, magkatulong nilang hinila
ang mabigat na aparador. Sa likod nito, may ilang mga kahon na puno ng agiw. Hira, kolehiyo. Basa ni Lino sa sulat kamay, sa takip ng isang kahon, ang pamilyar na sulat na yon. Mga luma ko yang gamit, sabi ni Hiraya, abala sa pagbubukas ng isa pang kahon. Habang nakatalikod si Hiraya, itinulak ng hindi maipaliwanag na kuryosidad, binuksan ni Lino ang kahon. Mga lumang libro, mga litrato nila noong sila pa, mga liham, at sa ilalim ng lahat, isang nakatuping papel na medyo naninilaw na. Binuksan niya ito. Ang mga salitang ultrasound report ang unang tumambad sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga detalye. Patient, Hiraya Mercado. Date, October 12, 2019. Estimated due. Date, May 20, 2020. October 2019. Naghiwalay sila noong Setyembre. Ang mga petsa ay umikot sa kanyang isipan na parang isang bagyo. Setyembre, Oktubre, Mayo. Sakto ang bilang. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang manipis na papel ay nanginginig sa mga kamay ni Lino. Ang bawat letra, bawat numero sa ultrasound report ay tila sumisigaw. Inuukit ang katotohanan sa kanyang isipan. October 12, 2000. Halos isang buwan lang matapos ang gabing iyon. Ang gabing sinira niya ang lahat. Ang gabing tinalikuran niya si Hiraya dahil sa mga litratong nagpabulag sa kanya sa galit at pagdududa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Hiraya na abala pa rin sa paghahanap sa kabilang kahon. Ang puso niya ay pinaghalong saya at matinding sakit. Saya dahil ang nararamdaman niyang koneksyon sa mga bata ay totoo. Sakit dahil sa 6 na taong nasayang. 6 na taong hindi niya nasilayan ang paglaki ng kanyang mga anak. Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Lumingon si Hiraya at nang makita nito ang hawak niyang papel, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha nito. Ang kahon na hawak niya ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang malakas na kalabog sa loob ng tahimik na bodega. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit, iniabot ang papel. Hindi ito isang akusasyon, isa itong pakiusap, isang pagsusumamo para sa katotohanang matagal nang ipinagkait. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Lino. Bakit mo to tinago? Napayuko si Hiraya. Ang mga pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting gumuho, nag-iwan sa kanya na nakalantad at walang pagtatanggol. Sinubukan ko, Lino. Bulong niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamasa sa kanyang mga mata. Diyos ang saksi ko. Sinubukan ko. Nagbalik sa isipan niya ang mga araw matapos silang maghiwalay. Ang walang katapusang pagtawag na hindi sinasagot. Ang mga text message na hindi nire-replyan. Ang pagpunta niya sa opisina ni Lino kung saan hinarang lang siya ng security at sinabihang ayaw na siyang makita nito. Pumunta ako sa'yo. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng pait ng nakaraan. Paulit-ulit, pero ayaw mo akong kausapin. Ayaw mo akong makita. Pinalayas mo ako na parang basura. Anong gusto mong gawin ko? Magmakaawa sa paanan mo habang dinudurog mo ang puso ko. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lino. Naalala niya ang mga utos niya sa kanyang sekretarya. Huwag na huwag niyong hahayaang makalapit sa akin si Hiraya. Naalala niya ang galit na bumalot sa kanya, ang kirot ng pagtataksil na naging dahilan upang isara niya ang kanyang puso at isipan. Kaya umalis na lang ako, sabi ni Hiraya. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Umalis ako para iligtas ang natitirang dignidad ko at para protektahan sila. Itinuro niya ang direksyon ng bahay. Dahil sa huli, Lino, sila na lang ang meron ako. Sila ang naging mundo ko nang wasakin mo ang mundo natin.
Ang huling mga salita ay tumago sa puso ni Lino. Wala na siyang nagawa kundi ang mapaluhod sa harap ni Hiraya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Patawarin mo ako, hikbi ni Aya, ang mga salitang matagal na dapat niyang sinabi. Hiraya, patawad. Sa sandaling iyon, ang galit na kinimkim ni Hiraya sa loob ng 6 na taon ay unti-unting napalitan ng isang malalim na awa. Awa para sa kanilang dalawa, para sa lahat ng nasayang. Tumango siya, isang tahimik na pagpapatawad. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, pinayagan ni Hiraya si Lino na pumasok sa silid ng mga bata. Tulog na ang kambal. Si Araw ay nakangiti habang natutulog, habang si Ulan naman ay nakakunot pa rin ang noo kahit sa kanyang paghimbing. Umupo si Lino sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Araw. Pagkatapos ay ang kay Ulan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang dugo. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa sakumot. Nang lumabas sila ng silid, isang bagong determinasyon ang nabuo sa isipan ni Lino. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng kapatawaran ni Hiraya. Tungkol na ito sa paghahanap ng hustisya para sa kanilang nasirang pamilya. Ang mga litrato, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Ang mga litratong nagpapakita na may kasama kang ibang lalaki. Sino ang nagbigay sa akin noon? Nagbalik sa kanyang isipan ang eksena. Siya sa kanyang opisina at ang kanyang matalik na kaibigan noon, si Ricardo Torres, na nag-abot sa kanya ng isang brown envelope. Si Ricardo, isang negosyanteng palagi niyang tinutulungan. Flashback, isang mabilis at malabong eksena. Ang galit sa mukha ni Lino habang tinitingnan ang mga litrato. Ang nag-aalalang mukha ni Ricardo. Ang boses ng kanyang ina sa telepono ng gabing iyon. Mabuti nang nalaman mo ang totoo, anak. She was never good for you. Biglang nag-ugnay ang mga tuldok sa kanyang isipan. Si Ricardo, na matapos ang insidenteng iyon, ay biglang nakakuha ng isang malaking kontrata mula sa isang kumpanyang konektado sa kanyang ina. Ang mga salita ng kanyang ina sa telepono kahapon, "Kalimutan mo na ang babaeng yan." Isa siyang pagkakamali. Ang galit na naroon sa boses nito, ang pagmamanipula, isang malamig at nakakakilabot na katotohanan ang nagsimulang mabuo. Hiraya, sabi niya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. May kailangan akong gawin. May kailangan akong alamin. Lumabas siya ng bahay, ang kanyang isipan ay mas malinaw kaysa dati. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ng kanyang personal na imbestigador, isang taong pinagkakatiwalaan niya para sa mga pinakasensitibong bagay. "Leo, it's Lino," sabi niya nang sagutin ang tawag. "Sir, anong maipaglilingkod ko?" Ang boses ni Lino ay malamig na parang yelo, walang bahid ng anumang emosyon maliban sa isang determinasyong nakakayayanig. "Imbestigahan mo ang koneksyon ni Ricardo Torres sa nanay ko. 6 na taon na ang nakalipas, bawat detalye. 2 araw ng halos perpektong kapayapaan. Para kay Hiraya, ito ay isang bagay na halos hindi niya na matandaan kung kailan huling naramdaman. Matapos ang pag-uusap nila sa bodega, isang hindi nakikitang bigat ang nawala sa kanyang dibdib. Hindi pa rin maayos ang lahat. Malayo pa roon. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, mayroon ng pag-amin, mayroon ng katotohanan. Si Lino, sa kabilang banda, ay nagbago. Ang kanyang presensya ay naging mas panatag. Araw-araw, tinutulungan niya si Hiraya sa mga gawaing bahay, nagbubuhat ng mga sako ng arena, nag-aayos ng mga upuan, at naglalaro kasama si Araw. Maging si Ulan ay nagsimula nang magpakita ng interes. Paminsan-minsan ay nakikisali sa kanilang laro, bagamat may distansya pa rin. Ang maliit na pamilyang nawasak ay unti-unting sinusubukang
Buuin ang sarili, ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Tanghali, puno ng customer ang tahanan ni Hira. Ang mga taga-munisipyo ay kumakain ng kanilang pananghalian habang ang ilang estudyante ay nagmemeryenda. Abala si Hiraya sa paghahanda ng mga order ng isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Ang sasakyan ay tila isang alien sa simpleng kapaligiran ng bayan ng Pag-asa. Lahat ng tao sa kalsada ay napahinto upang tingnan ito. Bumukas ang pinto sa passenger side at isang naka-uniformeng driver ang mabilis na umikot para buksan ang pinto sa likod. At mula roon, lumabas ang reyna. Si Doña Esmeralda Dalisay. Suot ang isang eleganteng puting bestida, perlas sa kanyang leeg, at malalaking itim na salamin sa mata. Tila hindi siya nababagay sa maalikabok na kalsada ng probinsya. Ang bawat kilos niya ay may awtoridad. Ang bawat paghakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Ang masayang kwentuhan sa loob ng tindahan ay biglang namatay. Lahat ng mata ay napunta sa bagong dating. Naramdaman ni Hiraya na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na nagtitimpla ng kape ay biglang nanginig. Ang babaeng ito, ang ina ni Lino. Ang babaeng minsan ay tumingin sa kanya na parang isa lamang siyang dumi sa sapatos. Dire-diretsong pumasok si Doña Esmeralda sa loob. Inalis niya ang kanyang salamin sa mata at ang kanyang mga mata. Malamig, mapanuri at puno ng paghamak ay sinalubong ang mga mata ni Hiraya. Tumingin siya sa paligid ng munting tindahan. Ang kanyang ilong ay bahagyang nakaangat na para bang may naaamoy siyang hindi kaaya-aya. "So, this is it," sabi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Ito pala ang dahilan kung bakit kinalimutan ng anak ko ang kanyang mga responsibilidad. Isang hamak na kapihan sa gitna ng kawalan. Hindi nakapagsalita si Hiraya. Ang kanyang dila ay tila nakatali. Ang lahat ng mga customer ay tahimik na nakikinig na para bang nanonood ng isang teleserye. "Nasaan si Lino?" tanong ng matanda. "Wala siya rito," sagot ni Hiraya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Sa pagkakataong yon, lumabas sina Ulan at Araw mula sa kanilang silid. Nagtataka kung bakit biglang tumahimik. Ang tingin ni Doña Esmeralda ay napunta sa kakambal. Tinitigan niya sila mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago, ngunit isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata nang makita niya ang mukha ni Araw. At sino naman ang mga ito? Bago pa man makasagot si Hiraya, lumapit si Doña Esmeralda sa counter. Mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, kumuha siya ng isang checkbook at isang pluma. Pinirmahan niya ang isang tseke at iniwan itong blanko bago itinulak sa ibabaw ng counter patungo kay Hiraya. "Punan mo yan," sabi niya. "Sapat na ang lakas para marinig ng lahat. Sabihin mo ang presyo mo. Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko at wag mo na siyang guluhin pa?" Ang kahihiyan ay kumalat sa buong katawan ni Hiraya na parang isang lason. Ang mga bulungan ng mga customer ay nagsimula ng marinig. Ang kanyang mukha ay namula. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak na ngayon ay nakatago na sa kanyang likuran, ang kahihiyan ay napalitan ng isang tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Tinitigan niya ang tseke. Pagkatapos ay tinitigan niya si Doña Esmeralda, diretso sa mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. At sa harap ng lahat, pinunit niya ito sa 2. At pagkatapos ay sa 4. At pagkatapos ay sa maliliit na piraso, na para bang isa lamang itong walang kwentang papel. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga tao sa loob. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nagdilim sa galit. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngising hindi abot sa kanyang mga mata. "Matapang ka," sabi niya.
Ang kanyang boses ay mas malamig na ngayon. Pero tandaan mo, Hiraya, may mga paraan na hindi kailangan ng pera para mawala ang isang problema. Ang mga salitang yon ay hindi isang alok, isa yung banta, isang malinaw at nakakakilabot na banta. Tumalikod na si Doña Esmeralda at naglakad palabas na may parehong postura ng isang reyna. Sumakay siya sa kanyang Mercedes at mabilis itong umalis, nag-iwan ng alikabok at isang katahimikang puno ng takot. Naiwan si Hiraya na nakatayo, nanginginig, habang yakap-yakap ang kanyang dalawang anak. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay dinurog at naging abo. Pagkaalis ni Doña Esmeralda, isinara ni Hiraya ang tahanan ni Hira. Naglagay siya ng karatulang sarado sa pinto. Sa gitna ng araw, isang bagay na hindi pa niya nagagawa kailanman. Ang mga customer na natira ay umalis na may mga nagtatakang tingin at nagbubulungang tanong, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang dalawang pares ng mga matang nakatingin sa kanya, puno ng pagkalito at takot. Dinala niya sina Ulan at Araw sa loob ng kanilang silid at niyakap sila ng mahigpit. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Paano mo ipapaliwanag sa mga inosenteng bata ang tungkol sa galit at pagbabanta? Ang natitirang bahagi ng hapon ay ginugol niya sa pag-iimpake. Inilabas niya ang kanilang mga lumang maleta at nagsimulang ilagay ang kanilang mga damit. Ang bawat damit na kanyang tinitiklop ay may kasamang luha. Ang bawat laruang kanyang inilalagay sa kahon ay may kasamang kirot. Nagtatayo na naman siya ng mga pader. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga pader ay para protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang panganib na mas malaki kaysa sa kayang niyang labanan. Doon siya natagpuan ni Lino pagbalik nito mula sa bayan. Bit-bit ang isang supot ng mga prutas para sa mga bata. Nakita niya ang karatulang sarado at ang nakakandado ng pinto. Kumatok siya, ngunit walang sumasagot. Sa huli, sa pag-aalala, sinubukan niyang pilitin ang pinto sa likod. Nakita niya si Hiraya sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga maleta at kahon. Ang itsura nito ay parang isang sundalong sumusuko sa isang gyera. "Hiraya, anong nangyayari?" tanong ni Lino. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bakit ka nag-iimpake?" Tumingin sa kanya si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga sa kaiiyak. Wala nang galit doon. Wala nang pagtatanggol. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakakapanghina na takot. "Pumunta siya rito," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. "Ang nanay mo." Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Lino. Anong ginawa niya? Ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Ang pagdating ng Mercedes, ang paghamak sa kanyang tindahan, ang alok ng pera, at ang pinakamasakit sa lahat, ang banta. May mga paraan na hindi kailangan ng pera para mawala ang isang problema. Ulit ni Hiraya, ang mga salita ay tila isang sumpa. "Lino, natatakot ako. Hindi para sa akin, para sa kanila." Hinawakan ni Lino ang kanyang mga braso. "Hindi ko siya hahayaang saktan kayo. Ako ang bahala. Poprotektahan ko kayo, Hiraya. Pangako." Ngunit ang mga pangako ni Lino ay wala ng bigat para kay Hiraya. Nasira na ang tiwala niya noon at ang takot ng isang ina ay mas malakas kaysa sa anumang pangako. "Hindi, Lino," sabi niya. Dahan-dahang inaalis ang mga kamay nito. "Hindi mo naiintindihan. Ang nanay mo, gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. At ang presensya mo rito, ang pagiging malapit mo sa amin, iyon mismo ang naglalagay sa amin sa panganib." "Anong gusto mong sabihin?" tanong ni Lino. Kahit na nagsisimula na niyang maramdaman kung saan patungo ang usapan. Huminga ng malalim si Hiraya, hinugot ang huling lakas na natitira sa kanya para sabihin ang mga salitang dudurog hindi lang sa puso ni Lino,
kundi pati na rin sa sarili niya. Kailangan mong umalis, sabi niya. Tinitigan ito diretso sa mata. Umalis ka na, Lino, at huwag ka nang babalik. Ever. Hiraya, no. Please, huwag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Lino. Kaaayos lang natin, kasi simula pa lang natin. Walang tayo bodayo, Lino. Walang natin. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag sa pagitan ng galit at desperasyon. 6 na taon akong namuhay ng payapa nang wala ka. Oo, mahirap, pero ligtas kami. At pagkatapos dumating ka at kasama mo, dumating ang gulo. Dumating ang nanay mo, umalis ka na. Bago may mangyaring masama sa mga anak ko dahil sa'yo. Ang bawat salita ay tumagos kay Lino na parang mga bubog. Sinubukan niyang magpaliwanag na kaya niyang ayusin ang lahat. Nalalabanan niya ang kanyang ina. Napoprotektahan niya sila. Ngunit ang pader ng takot ni Hiraya ay mas mataas na kaysa sa kaya niyang akyatin. Ang nakikita lang nito ay ang panganib na dala niya. Ang nakikita lang nito ay ang anino ng kanyang ina na nakabantay sa kanilang munting pamilya. Kung talagang may pakialam ka sa kanila, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay bumalik sa isang malamig at desperadong bulong. Aalis ka. Yun ang pinakamagandang magagawa mo para sa amin. Tinalikuran na siya ni Hiraya at pumasok sa silid. Isinara ang pinto ng may kalabog. Naiwan si Lino na nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga simbolo ng pag-alis. Ang babaeng mahal niya, ang mga anak na ngayon lang niya nakilala, ay muling itinataboy siya at sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit o pagtataksil, kundi dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig ng isang inang gagawin ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Pakiramdam niya, gumuho ang kanyang mundo. Lahat ay nawala. Tumalikod siya at naglakad palabas. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. Habang nakatayo siyang mag-isa sa labas, sa ilalim ng papalubog na araw na nagbibigay ng kulay dugo sa kalangitan, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Leo, ang kanyang investigador. Sir, may nakuha na ako. Isang bank transfer, dated September 30, 2019. Mula sa isang offshore account ng Dalisay Holdings, papunta sa personal account ni Ricardo Torres. Malaking halaga. Ang mensahe mula kay Leo ay ang huling piraso ng puzzle, isang bank transfer. Malaking halaga. Ang katibayan, ang patunay ng panloloko. Nakatayo sa labas ng tahanan ni Hira, binasa ni Lino ang mensahe ng paulit-ulit. Ang mga salita ay tila sinusunog ang screen ng kanyang telepono. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Isang malamig at kalkuladong galit. Hindi siya umalis ng bayan ng Pag-asa. Hindi niya kayang iwan sila Hiraya, lalo na ngayon na alam niyang may malinaw na panganib. Sa halip, bumalik siya sa kanyang tinutuluyang inn at ginawa itong kanyang war room. Ang unang tawag ay kay Leo. Hanapin mo si Ricardo Torres. Utos niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. 6 na taon na ang lumipas, malamang ay nalustay na niya ang pera. Hanapin mo siya. Alamin mo kung saan siya nakatira, kung ano ang ginagawa niya, kung ano ang kahinaan niya. I need him. Ang pangalawang tawag ay sa kanyang abogado, attorney. Robles, kailangan kong i-freeze ang lahat ng personal assets ko sa Dalisay Holdings, pati na rin ang voting rights ko bilang board member, effective immediately. Ano? Sir Lino, iyan ay corporate suicide. Gulat na sagot ng abogado. Mawawalan ka ng kontrol sa sarili mong kumpanya. Si Doña Esmeralda ang may hawak ng pinakamalaking share bukod sa'yo. Sa kanya mapupunta ang pansamantalang kontrol. Alam ko? Sagot ni Lino. That's the point. I'm sending a message. Hindi nagtagal. Kumalat ang balita sa mundo ng korporasyon na parang apoy.
Ang biglaang pag-freeze ng assets ng CEO ng Dalisay Holdings ay nagdulot ng panic. At alam ni Lino kung sino ang unang makakatanggap ng balitang yon. Hindi siya nabigo. Wala pang isang oras tumatawag na ang kanyang ina. "Lino, ano ang kabaliwan na ito?" Sigaw ni Doña Esmeralda mula sa kabilang linya. "Pinababagsak mo ba ang sarili nating kumpanya? Ang pinaghirapan ng lolo mo?" "Ang pinaghirapan ng lolo ay isang malinis na negosyo, ma." Sagot ni Lino, ang kanyang boses ay nanatiling malamig. Hindi isang kumpanyang ginagamit para magbayad ng mga tao para manira ng buhay ng iba. Natahimik si Doña Esmeralda, isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," depensa nito, ngunit ang panginginig sa boses ay hindi maitatago. "Talaga, ma?" Ricardo Torres, September 30, 2019. Malaking halaga. Does that ring a bell? Muli, katahimikan. "Ibalik mo ang assets mo, Lino. Huwag mong gawin ito," sabi ng kanyang ina. Ang boses ay nagbago mula sa galit patungo sa pakiusap. "Ititigil ko lang ito kapag inamin niyo ang totoo," sabi ni Lino. "Ang buong katotohanan, hindi sa akin, kundi sa harap ni Hiraya." Ibinaba niya ang tawag. Ang unang baraha ay nailapag na. Makalipas ang isang araw, dumating ang update mula kay Leo. Natagpuan na niya si Ricardo Torres. Hindi na ito ang matagumpay na negosyanteng kilala ni Lino. Ang pera mula kay Doña Esmeralda ay matagal nang naubos sa sugal at masamang pamumuhay. Ngayon, nakatira si Ricardo sa isang masikip na apartment sa isang magulong lugar sa Tondo. May sakit at baon sa utang. Siya mismo ang pumunta roon. Ang amoy ng estero at basura ang sumalubong kay Lino pagbaba niya ng sasakyan. Nagsuot siya ng simpleng damit at sombrero para hindi makilala. Nahanap niya ang gusali, umakyat sa madilim at makitid na hagdanan. Kumatok siya sa pinto. Ang nagbukas ay isang anino na lamang ng dating si Ricardo Torres. Payat, maputla, at ubo ng ubo. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat at takot nang makilala kung sino ang nasa harap niya. "Lelino?" "Ricardo," sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay hindi nagbabanta, ngunit may bigat na nagpabagsak sa balikat ng kaharap. "Anong ginagawa mo rito?" Nanginginig na tanong ni Ricardo. Sinusubukang isara ang pinto, ngunit pinigilan ito ng paa ni Lino. 6 na taon, Rick," sabi ni Lino. Dahan-dahang itinulak ang pinto para makapasok. 6 na taon akong naniwala sa kasinungalingan mo. 6 na taon kong sinisi ang isang inosenteng tao. 6 na taon kong hindi nakilala ang mga anak ko." Ang bawat salita ay parang isang pako na bumaon sa dibdib ni Ricardo. Napaupo ito sa isang upuang halos masira na. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. "Patawarin mo ako, Lino." Hikbi nito. "Walang-wala ako noon. Tinakot niya ako," sabi niya. "Sisirain niya ang negosyo ko kung hindi ako susunod. Kailangan ko ng pera." Hindi na antig si Lino sa kanyang pag-iyak. "Hindi ka patawaran ang kailangan mo sa akin, at hindi rin pera ang kailangan ko mula sa'yo." Lumuhod si Lino sa harap ng dating kaibigan. Tinitigan ito ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay hindi na galit, kundi isang bagay na mas malalim. "Kailangan ko ang katotohanan," sabi ni Lino, "at kailangan nating dalawa ng pagbabayad, Puriki." Tumingin sa kanya si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Anong ibig mong sabihin?" "Sasama ka sa akin pabalik sa bayan ng Pag-asa," sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay pinal at walang puwang para sa pagtanggi. "At sasabihin mo kay Hiraya ang lahat. Oras na para magbayad sa mga kasalanan natin." Hindi na itinuloy ni Hiraya ang pag-alis. Pagod na siyang tumakbo. Matapos ang ilang araw ng pananahimik ni Lino, isang bahagi niya ang umasa na sumuko na ito at umalis na. Ngunit isa ring bahagi niya ang kinakabahan dahil alam niyang
Ang katahimikan ng isang taong tulad ni Lino ay mas mapanganib kaysa sa ingay nito. Nasa kalagitnaan siya ng paglilinis ng mga mesa ng isang pamilyar na SUV ang muling huminto sa tapat. Bumaba si Lino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking payat at mukhang may sakit na halos ayaw bumaba ng sasakyan. At habang tinititigan niya ang mukha ng lalaki, isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kilala niya ang lalaking ito. Si Ricardo Torres, ang matalik na kaibigan ni Lino noon. Ang huling taong nakita niyang kasama ni Lino bago gumuho ang kanilang mundo. "Anong ginagawa ninyo rito?" tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nagbabantay. "Kailangan mong marinig ang katotohanan, Hiraya," sabi ni Lino. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Hiraya, isang halo ng galit, awa at determinasyon. Mula mismo sa kanya, itinulak ni Lino si Ricardo papasok. Napaupo ang lalaki sa isang upuan, nanginginig, hindi makatingin ng diretso kay Hiraya. "Ricardo, sabihin mo," utos ni Lino. "Ako." Nagsimulang magsalita si Ricardo. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Ako ang kumuha ng mga litrato." "Anong litrato?" tanong ni Hiraya, bagamat alam na niya ang sagot. "Yung mga litrato, kasama mo yung pinsan mo na dumalaw galing probinsya," sabi ni Ricardo. "Pinalabas namin na may ibang lalaki ka. Sinadya naming kunan sa mga anggulong magmumukhang kahina-hinala. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos kay Hiraya. Ang kanyang pinsan, si Marco, na dumalaw lang saglit para ihatid ang pasalubong mula sa kanilang tiyahin. Iyon lang iyon. Isang simpleng pagdalaw na ginawang isang sandata para wasakin siya. "Bakit?" Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Binayaran ako." Pag-amin ni Ricardo, napahikbi. "Binayaran ako ng nanay ni Lino, si Doña Esmeralda." Ang pangalan ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng tahimik na tindahan. Lahat ng galit ni Hiraya kay Lino ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakagimbal na pagkaunawa. Hindi lang si Lino ang biktima rito. Pareho silang biktima. Pinanood ni Lino ang pagguho ng mundo ni Hiraya sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, naroon siya sa tabi niya. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito, mula sa pagkalito, patungo sa sakit at sa huli, sa isang uri ng pag-unawa na hindi niya inaasahan. "Patawad, Hiraya," sabi ni Ricardo. "Patawad." Ngunit bago pa man makasagot si Hiraya, isang malakas na boses ang bumasag sa kanilang lahat. "Walang dapat ipagpatawad dahil wala kang kasalanan, Ricardo. Sinunod mo lang ang utos ko." Sabay-sabay silang lumingon sa pinto. Nakatayo roon si Doña Esmeralda Dalisay. Ang kanyang muka ay matigas na parang marmol. Hindi niya inaasahan ito. Malamang ay ipinasunod siya nito. "Ma, anong ginagawa niyo rito?" tanong ni Lino. Humaharang sa pagitan ng kanyang ina at ni Hiraya. "Kukunin ko kung ano ang sa akin," sabi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Lino. "Hindi ako papayag na sirain ng babaeng yan ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa isang pagkakamali." "Isang pagkakamali?" Tumawa si Lino, isang tawang walang bahid ng saya. "Ang 6 na taon na nawala sa amin, ang 2 apo na hindi nyo man lang kinilala, ay isang pagkakamali lang para sa inyo?" "Oo," sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. "Hindi siya nababagay sa pamilya natin. Isang hamak na ampon, walang pangalan, walang yaman. Isang batong hihila sa'yo pababa. Ginawa ko lang ang nararapat para protektahan ka, para protektahan ang ating legacy." Ang kanyang mga salita ay puno ng lason. Ngunit sa ilalim nito, nakita ni Lino ang isang bagay na mas malalim. Takot. Takot na mawala ang kontrol. Takot na mawala siya. Isang baluktot at makasariling pagmamahal.
Dahan-dahang lumapit si Hiraya mula sa kanyang likuran. Sa sorpresa ng lahat, hindi galit ang nasa mukha niya, kundi awa. "Kawawa po pala kayo," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mahinahon. "Mayaman nga po kayo, pero ang puso ninyo walang laman. Mas mayaman pa po ako sa inyo dahil mayroon ako nito." At sa pagkakataong yon, lumabas sina Ulan at Araw na narinig ang sigawan. Tumakbo sila papunta sa kanilang ina at yumakap sa kanyang mga binti. Ang kanilang mga mata ay nakatingin nang may takot sa matandang babae. Ang eksena ay isang perpektong larawan. Isang ina at ang kanyang 2 anak. Isang pamilya. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Doña Esmeralda. Iyon ang huling dagok. Nakita ni Doña Esmeralda ang pagkatalo sa mga mata ng sarili niyang apo. Tumingin siya kay Lino. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng huling kakampi. "Sino ang pipiliin mo, Lino?" tanong niya. Ang kanyang boses ay isang desperadong pakiusap. "Ang pamilyang nagpalaki sa'yo o ang babaeng yan?" Hindi sumagot si Lino. Sa halip, dahan-dahan siyang humakbang. Ngunit hindi palayo kay Hiraya. Palapit. Humakbang siya palapit. Hanggang sa nasa tabi na siya ni Hiraya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Ulan at ang isa naman sa ulo ni Araw. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang ina. Ang kanyang katahimikan at ang kanyang kilos ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Pinili na niya. Tumalikod si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo at kahihiyan. Naglakad siya palabas at sa unang pagkakataon, hindi na siya mukhang isang reyna. Mukha na siyang isang matandang babaeng nag-iisa. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Si Lino ay nanatili, ngunit nagbago ang kanyang presensya. Hindi na siya isang multo ng nakaraan na pilit nanunumbalik o isang bilyonaryong sinusubukang ayusin ang lahat gamit ang pera. Siya ay naging isang anino lamang, isang aninong laging naroon, nagmamasid, naghihintay, ngunit hindi pumipilit. Binigyan niya ako ng espasyo, espasyo para huminga, espasyo para mag-isip, espasyo para maghilom. Hindi na niya ipinilit ang sarili niya. Sa halip, ang kanyang mga kilos ang nagsalita. Isang umaga, nagising na lang ako at naayos na ang bakod na matagal ko ng problema. Isang hapon, nakita ko siyang pinipinturahan ang mga upuan sa labas. Ang kanyang mamahaling relo ay napalitan ng mga mantsa ng pintura sa kamay. Hindi niya ito ipinaalam sa akin. Ginawa niya lang. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang paraan ng kanyang pakikitungo sa mga bata. Hindi na niya sila sinusubukang angkinin. Sa halip, sinubukan niyang kilalanin. Isang gabi, narinig ko ang boses ni Lino mula sa silid ng kambal. Dahan-dahan akong sumilip mula sa siwang ng pinto. Nakaupo siya sa sahig. Sa pagitan ng 2 kama, may hawak na isang lumang libro ng mga alamat. At dahil sa kanyang katapangan, basa ni Lino, ang kanyang boses ay malumanay. Nailigtas ni Bernardo Carpio ang mga tao mula sa nagbabagsakang mga bato. Si Araw ay tuwang-tuwa. Ang kanyang mga mata ay bilog na bilog sa pakikinig. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ko ay si Ulan. Ang aking tahimik at laging malayo na si Ulan. Nakatalikod siya kay Lino, nakaharap sa pader, ngunit nakita ko sa salamin ng bintana ang kanyang mga mata na nakasulyap sa libro. Ang kanyang mga kamay na dapat ay yakap-yakap. Ang kanyang robot ay nakababa na sa kanyang gilid. Nakikinig siya. Nang matapos ang kwento at patay na, nilino ang ilaw. Narinig ko ang maliit na boses ni Araw. "Bukas po ulit, ha?" "Oo naman," sagot ni Lino. "Bukas ulit." Nang lumabas si Lino ng silid, nagtama ang aming mga mata. Walang salitang namutawi, ngunit sa tingin ng iyon, isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin ng unti-unting gumuho. Naging isang ritual ang mga gabi namin.
Magtitimpla ako ng kape at uupo kami sa mga bangko sa labas, sa ilalim ng mga bituin, habang ang mga kuliglig ay kumakanta ng kanilang himig. Hindi na namin pinag-usapan ang nakaraan ng may paninisi. Sa halip, pinag-usapan namin ito ng may panghihinayang. Ikinuwento ko sa kanya ang unang paglakad ni Ulan, ang unang salita ni Araw. Ikinuwento ko ang mga gabing nilalagnat sila at mag-isa ko silang inaalagaan. Ikinuwento ko ang maliliit na saya at malalaking takot ng pagiging isang ina. Ikinuwento naman niya sa akin ang kawalan ng laman ng kanyang tagumpay. Ang mga gabing umuuwi siya sa isang malaking ngunit malamig na penthouse, walang sumasalubong. Ang pakiramdam na may kulang, isang malaking butas sa kanyang puso na hindi mapunan ng kahit anong yaman. Sa mga gabing iyon, hindi ko na siya nakita bilang ang lalaking nanakit sa akin. Nakita ko siya bilang isang taong nasaktan din, isang taong naloko, isang taong nagsisisi. Isang hapon, inilabas ni Lino ang isang luma at medyo bilog ng bola ng basketball. Sinong gustong matutong mag-shoot? Tanong niya sa kambal. Si Araw ay mabilis na lumapit. Si Ulan, gaya ng dati, ay nag-alinlangan. Ngunit sa huli ay sumunod din. Pinanood ko sila mula sa bintana ng tindahan. Itinuro ni Lino kay Araw kung paano hawakan ang bola, kung paano ibaluktot ang tuhod. Pagkatapos ng ilang subok, naipasok ni Araw ang bola. Nagtatalon ito sa tuwa. Si Lino ay tumawa. Isang tunay, malakas, at masayang tawa. Ang tipo ng tawa na 6 na taon ko nang hindi narinig mula sa kanya. Ang tawa na minahal ko noon. Pagkatapos, nilapitan niya si Ulan. Subukan mo, sabi niya. Umiling ang bata. Kaya mo yan. Mas malakas ka kaysa kay Araw. Ang simpleng papuring iyon ay tila gumana. Kinuha ni Ulan ang bola. Sa una niyang subok, sumablay. Sa pangalawa, ganoon din. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang muka. Aalis na sana siya nang pigilan siya ni Lino. Huwag kang sumuko, sabi ni Lino. Lumuhod para maging kapantay niya. Ang mga kampeyon hindi sumusuko. Tinulungan niya si Ulan na ayusin ang pwesto ng kanyang mga kamay sa bola. Muling itinapon ni Ulan ang bola. Umikot ito sa ring at pumasok. Nakita mo? Sabi ni Lino. Ginulo ang buhok ng bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ulan. Ngunit sa sobrang tuwa, sa kanyang pagtalon, natapilok siya at bumagsak sa lupa. Isang maliit na gasgas sa kanyang tuhod. Bago pa man ako makatakbo palabas, bago pa man makalapit si Lino, isang salita ang lumabas sa bibig ni Ulan sa gitna ng kanyang gulat at kaunting sakit. Isang salitang hindi sinasadya. Isang salitang galing sa tanday ng kanyang puso. Papa! Ang salitang iyon ay lumutang sa hangin. Natigilan si Lino. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa ere. Natigilan ako. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. At si Ulan mismo ay natigilan. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na, para bang nagulat sa sarili niyang sinabi. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula nang marinig ko ang salitang iyon. Papa. Hindi ko na malilimutan kailanman ang sandaling iyon. Ang salitang iyon, ang tuluyang nagbasag ng yelo sa puso, hindi lang ni Ulan, kundi pati na rin sa puso ng kanyang ina. Mula sa araw na yon, ang paghilom ay naging pagbubuo. Nakatayo ako ngayon sa labas ng bago at mas malaki ng tahanan ni Hira. Hindi na ito isang simpleng tea house. Isa na itong maliit at maaliwalas na family cafe. Magkatulong naming itinayo ni Hiraya. Ako ang naging tagabuhat, tagapukpok at tagabili ng materyales. Siya naman ang naging arkitekto, ang puso at kaluluwa ng lugar. Bawat sulok ay may kwento. Bawat disenyo ay may pagmamahal. Hindi na ako ang CEO ng Dalisay Holdings. Ibinenta ko ang karamihan ng aking shares
at nag-iwan lamang ng sapat para sa isang simpleng pamumuhay. Ang dating bilyonaryong si Lino Dalisay ay isa na ngayong simpleng kasosyo sa isang maliit na kapihan sa bayan ng Pag-asa. At sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging ganito kasaya. Nakikita ko si Hiraya sa loob, abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang kanyang ngiti, ang ngiting iyon na minahal ko noon ay bumalik na. Mas maliwanag, mas totoo. Ang mga mata niyang dati puno ng lungkot ay nagniningning na ngayon. Grand reopening ngayon ng tahanan. Ang mga dating customer ay bumalik, kasama pa ang mga bago. Ang dating bulungan ng tsismis ay napalitan ng mga pagbati at ngiti. Tinanggap nila kami. Tinanggap nila ang aming kakaibang pamilya. Nakita ko si Lino na nakatayo sa labas, nakangiting nagmamasid. Sino ang mag-aakala? Ang lalaking minsan ay nagdulot sa akin ng pinakamatinding sakit ay siya ring lalaking nagtayo muli ng aking mundo. Natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi ipinipilit, kundi ipinapakita. Hindi inuutos, kundi pinagsisikapan. Natanggap ko ang isang sulat mula sa Maynila noong isang linggo. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit kilala ko ang sulat kamay. Galing kay Doña Esmeralda. Maikli lang ang nakasulat, 3 salita. I am sorry. Hindi nito kayang burahin ang 6 na taon ng sakit, ngunit sapat na ito para maging isang simula ng pagpapatawad. Mama! Papa! Ang tawag nina, ulan at araw, ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Tumatakbo sila palapit sa akin, bit-bit ang kanilang mga drawing. Look, Mama! Yan tayong 4, sabi ni Araw. Ipinapakita ang isang drawing ng 4 na stick figures na magkakahawak kamay sa harap ng isang bahay na may malaking araw sa itaas. Si Ulan naman, ang tahimik kong si Ulan, ay ipinakita ang kanyang drawing kay Lino. Para sa'yo pa, sabi niya, isang larawan ng isang lalaki at isang bata na naglalaro ng basketball. Lumuhod si Lino at niyakap ang dalawa. Salamat mga anak. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaligayahan. Kinahapunan, nang humina na ang mga tao, isinara muna namin sandali ang cafe. Naglakad kaming 4 patungo sa dalampasigan kung saan palubog na ang araw. Ang parehong dalampasigan kung saan maraming taon na ang nakalipas ay iginuhit ko sa buhangin ng isang bahay na pinangarap ko para sa amin. Naupo kami ni Hiraya sa buhangin habang ang kambal ay masayang naghahabulan sa tabi ng tubig. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang liwanag. Naaalala mo ba? Tanong ko sa kanya. Ang aking boses ay mahina. Dito ko unang ipinangako sa iyo ang isang tahanan. Ngumiti si Hiraya. Isang nangiting puno ng lahat ng emosyon, sakit, pagpapatawad, at pag-ibig. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa aking balikat. Oo, naalala ko. Patawad kong natagalan, sabi ko. Hinawakan ang kanyang kamay at pinagsalikop ang aming mga daliri. Ang peklat sa kanyang palapulsuhan ay nandoon pa rin, isang paalala ng aming nakaraan. At patawad kung hindi ito kasing laki ng iginuhit ko noon. Umiling siya at mas isiniksik ang sarili sa akin. Mas maganda pa ito, Lino, bulong niya. Dahil ang isang tahanan, hindi naman nasusukat sa laki o sa materyales. Nasusukat ito sa pagmamahal na nasa loob. Tumingin kami sa aming mga anak na nagtatawanan habang hinahabol ang mga alon. Ito na ang tahanan na ipinangako ko sa iyo. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng emosyon. Ang ating tahanan. Sumagot si Hiraya, hindi sa salita, kundi sa isang halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng pait ng kahapon at lahat ng tamis ng bukas. Isang halik na nagsasabing, sa wakas, nakauwi na kami. At dito nagtatapos ang kwento ni Lino at Hiraya. Isang kwento ng mga pagkakamali, ng pagpapatawad
at ng pag-ibig na kayang buuin muli ang kahit anong nasira. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang aral ng kanilang kwento ay isang paalala na hindi pa huli ang lahat para itama ang mga pagkakamali at bigyan ng pangalawang pagkakataon ang pag-ibig, lalo na kung ito ay tunay at totoo. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.